Hello guys! Good morning sa ating lahat. Bale, magko-quick video lang ako regarding dito sa ano nga ba ang loan shark dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali actually masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. Masakit ang ulo ko since kahapon pa, siguro gawa ng aking sipon. Kasi dito guys sa amin is pabago-bago talaga ang weather. Sa umaga mostly ang napakainit talaga. Tapos biglang pagdating ng hapon is umuulan na. So yun, kaya medyo ano tayo guys, kahapon pa medyo masama yung pakiramdam ko. Kaya nga yung mga pupunta dito sa ibang bansa, meron sila dito yung Panadol. Nag-take na rin naman ako. Pero dito kasi is parang paracetamol siya, yun talaga usually, pero hindi talaga ako maano sa medicine, so lagi ako may mga ganito, pero ibang brand ngayon yung ano ko, kasi ito yung nabili ko kasi naubusan na ako ng isa. Anyway, mabalik tayo dun sa usapan. So may napanood lang kasi ako ngayon kanina lang sa TikTok, kaya ginawan ko siya ng video, pero nung nakaraang yun nga, September siya nangyari this year, September 2023, meron po kasi sad to say, napanood ko rin to sa TikTok na merong Indonesian na nagpakamatay, nagbikti siya sa block nila o dun sa pinagtatrabahuhan niya, helper din siya. Akala ko noon meron lang tawag dito family issue sa kanila. So para sa akin parang or merong love basta may issue na something about dun sa family or sa love life, kasi dito rin guys uso rin dito kasi yung mga jowa-jowa ganun. So yun yung akala ko. Tapos kanina napanood ko to guys. Everyone, we've got some important updates from Singapore. Recently, there was a heartbreaking incident in Bukit Batok. An Indonesian domestic helper, allegedly she faced extreme distress as she was chased and threatened by the loan shark. So deep condolences in our hearts go out to her family. So yun, napanood ko yan siya kanina. Nagulat ako na ang reason pala kung bakit siya nagpakamatay is dahil tinethreaten siya ng loan shark dito sa Singapore. So yun guys, sa hindi po nakakaalam at na maalam ko mga nandito nag-work sa Singapore is aware yan sa loan shark. Kasi minsan ako nung pagkarating ko dito, ininfohan agad ako ng employer ko about yan sa loan shark na lumayo ka talaga, wag kang ma-involved sa ganyan, yung kakarating ko pa lang. Pero yung sa nagbabalak papunta dito sa Singapore, bibigyan ko po kayo ng konting idea, pero actually guys, wala rin talaga ako idea dito. wala akong ano, pero yun nga, yung sa according lang sa naririnig ko. So yun, at saka dun sa kwento din ng aking first employer na ang loan shark po dito is yung nagpapautang sa kanila. Kumbaga parang sa atin sa Pilipinas is parang lending company. Hindi ko lang alam kung safe, kumbagang legit yan dito yung loan shark. Pero ang kasi ang ano nila dyan is parang inaano yata yung passport mo, yung lahat ng information nyo, pati yung kung saan ka nagtatrabaho, kailangan magkaroon sila ng copy bago sila magpalabas ng pera sa'yo. Pero ang disadvantage kasi ng loan shark dito compare sa atin sa Pilipinas na mga lending is mababa ang interest ng lending sa Pilipinas. Dito yata is per week. Yun yung narinig ko, parang per week. Hindi ko alam kung tama o mali yung info ko about sa loan shark. Kayo na lang din na mag-search. Pero ang point ko kasi dito is huwag tayong, lalo pag nasa ibang bansa tayo, huwag tayong mangungutang talaga, lalo alam natin malalagay sa alanganin yung ating trabaho at kung saan tayo nakapagtrabaho. Kasi guys, ako katulad sa akin, sa contract ko talaga na bawal i-spread kung saan ako nakatira, employers information, contacts nila yung ganun. So yun guys, pagka ano kasi may tendency talaga kayo niyan na pwede kayong igawan na employer pag nalaman na na-involve kayo sa mga ganyan, pwede nila kayong tawag na i-send back, or ang pinaka-worst ay gumawa sila ng review against you. Kumbaga nagkaroon na ng parang hindi maganda yung review ng about sa pag-work mo dito, ganun. Feedback ba nila, ganun. So pwede nila kayong alisin sa pagtatrabaho, ganun. So napaka-worst naman pwede mangyari. Kasi nga ang mga loan shark daw po kasi dito, according lang naman sa saying, tinetreaten, so tinatakot kayo pag hindi kayo nakapagbayad. Kasi daw dito sabi nila is every week nag-i-increase na daw yan yung interest nila pag hindi kayo nakapagbayad on time. So every week ang pasahod dito sa atin mga helper is once a month. So paano mo siya kung every week tapos wala pa yung sahod mo, paano mo siya magagawa ng paraan na mabayaran, di ba? So yun yung parang nakakaano. Tapos pag hindi ka nakapagbayad,
tataas daw yung interest nun. Pag tumaas ang interest nun, malulubog ka sa utang, guys. So, paano mo pa siya mababayaran? So, ang tendency niya, tatakutin kayo na pwedeng sunugin daw yung, ito ay according to dun sa amo ko noong una, na sabi niya, pwede ka daw na may mga, case daw yan na pwedeng takutin tayo na sunugin yung bahay ng amo kung saan ka nakatira, tapos mag-vandalize dun sa labas ng bahay ng employer mo, hanggang sa hindi ka daw talaga nila tatantanan hanggat di mo babayaran yun, guys. So, ganun daw talaga kalala yung So, syempre, ikaw tatakutin ka kung saan ka nakatira or nag-work, kasi alam nila yan, kasi papasa mo yung mga requirements kung saan lahat ng information mo. Syempre, di ba, hindi ka mapapanata, guys. Talagang wala kang peace of mind na gabi kung lagi ka nilang iti-threaten. Siyempre matatakot ka na malaman ng employer mo yung situation mo. So yun, kaya ang point ko dito is hindi ko talaga alam kung totoo yung about sa loan shark, kung paano sila yung, kasi ito is according naman sa employer ko dati. Yung kwento lang niya yung about sa loan shark niya. Sabi niya sa akin, pag nangailangan ako ng pera, magsabi sa kanila, wag mangungutang sa labas or lalo yung ini-scan daw yung passport. Yung sabi niya sa akin dito sa Singapore, kasi napakahigpit daw talaga ng batas dito. Tapos yun, pero meron pa rin po talaga nakakalusot katulad niya na nangyayari ngayon lang na napanood ko, pero last September pa po 2023 nangyari yung issue na yan. Pero ang akala ko talaga is nagkaroon lang ng problema sa bansa niya, kasi minsan kami po talaga dito nakaka-relate din ako na nagkakaroon talaga ng homesick or nakakaramdam minsan talaga ng lungkot, lalo pag pagod na lalo nga ako rin kahapon. So sobrang sakit talaga ng ulo ko na natulog talaga ako. Talagang di ko na nang maayos yung trabaho ko, kasi talagang yun, pag nakakaramdam ka ng, alam mo yung masama ang pakiramdam mo, pagod ka, tas wala man lang mga ngamusta sa'yo, yun, makakaramdam ka talaga ng homesick. Pero ako, pinabaliwala ko hanggat kaya kong na normal lang yan na naranasan na nagkakasakit. Sabi ko, walang ibang aasahan kundi sarili ko lang. So, yun. Kaya ibaling mo na lang na wag ka na lang maging emotional. Kasi may masama na nga yung pakiramdam mo, tapos dadagdagan mo, magiging emotional ka pa. So, lalo kang makakaramdam ng depression, sakit ng katawan, sakit ng ulo. So, paano ka gagaling? Paano ka makakapagtrabaho ulit? So, magkakos yun na parang lalo kang madadown. So, kung nakaka-experience kayo ng ganun, kaya nga ngayon, so yun, kasi kung magkakasakit ko ng tuluyan talaga, kung katulad nga kahapon, hiniga ko talaga nung hindi ko nakaya. Tapos ngayon, pinakiramdaman ko yung sarili ko. Hindi ko na lang talaga iniisip na dahil walang man lang nagme-message sa akin na may sakit ako. Although hindi ko talaga pinalam sa kanila na may nararamdaman ako, kasi ayaw ko rin silang mag-alala. So, yun ang consequence doon. Kung sinabi ko sa kanila na may sakit ako, hindi naman nila ako matitiis na talaga magme-message sila na ganito, ganyan, na magpagaling ka, ganun. So, yun na lang yung iniisip ko. It's my fault kung bakit walang nag-message sa akin na masama ang pakiramdam ko. Dahil hindi ko rin pinalam sa kanila yung ganun na ganun yung sitwasyon ko. So, kaya ako yung mag-suffer ng consequence nito. Kaya sabi ko, maging brave ka, tapos deadmahin mo yung sakit mo, uminom ka lang ng gamot, deadmahin mo yung sakit mo. Tapos ito talaga malaking tulong talaga to, guys. Kaya kapag pumunta kayo dito, kahit anong brand, ako dati nung una, parang White Flower ba yun? So, magdala talaga kayo ng gato ng ointment. Maganda to sa mga sakit-sakit yung katawan natin, tapos yung ulo, yung sa tiyan, yung mga ganon. Kasi dito ang magiging sakit mo, sakit ng ulo, sipon, ubo, kasi pabago-bago na weather. Tapos yung tummy natin, yung ganon, kasi mag-adjust tayo sa pagkain or sa Tapos yung minsan yung sakit ng katawan, pag sobrang pagod, yun, pwede natin i-haplas yan kasi may mental effect siya. So, yung mga ganun, guys. So, pag nakakaramdam tayo ng mga depression, so yun, ibahin na lang natin yung mood natin. Tapos kasi kaya wag natin hayaan talaga sarili natin malugmok tayo. Kasi paano kung nalugmok tayo, hindi na tayo makakapagtrabaho na maayos. Katulad ngayon, kung siguro kung nagpadala ako sa depression ko kagabi, kung siguro kung iniyak ko yan, so ngayon lalong hindi okay yung pakiramdam ko, paano ako makakapagtrabaho? Matatambakan ako. Ako lang din ang mahihirapan sa huli. At worst niyan, baka maano yung amo ko na, ano ba yan, naghanap ako ng helper na dapat makatulong sa akin, binabayaran ko, pero tingnan mo, naging pa siya sa akin, pabigat pa, di ba? Yung parang ganun. Kaya yun ang iniiwasan ko, guys. So, yun lang, guys. Pabalik tayo sa usapan. Sorry na bago na. So, yun, about sa loan shark. Pag pumunta kayo dito, wag kayo lumayo talaga kayo sa mga ganyang situation. Lalo pag narinig mo yung mga loan shark na yun, wag talaga, guys. Wag. Sige, yun lang. Bye-bye.